ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lala. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ika-22 na linggo ng pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon na mga nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at ang mga naapektuhan dahil sa bagyo at mga kalamidad. Mga kapatid, tayo sa Ebanghelyo ngayon ni San Lucas ay tinatawag ng ating Panginoon na palalimin natin at upang tayo'y mamalakaya sa kanyang pangalan ng mga kabutihan at ng pagbuklod ng kanyang sambayanan. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong itinataglay. Gayon mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at mantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagpupok. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan
ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw na mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinaglilimpunan siya ng mga napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming
nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kahit kinayawan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanya mga kasama dahil sa dami ng kailang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-22 na linggo ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ay pagtungkol sa pagsunod sa Panginoon. Ang ating unang pagbasa ay sulat ni San Pablo sa taga-Kulusas, Kabanata 1, talata 9 hanggang 14, na kung saan na sinasabi ni San Pablo na mamuhay silang karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sagana sa mabuting gawa upang ipakilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat ayon pa Salmo 97, ang Diyos ay naghahayag at ang pagpahayag niya sa lahat ng tao ay ang kanyang kaligtasan. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 11, ang ating Panginoon ay napunta sa isang baybayin sa lawa ng Genesaret. At dahil nakita at narinig ng mga tao, pumunta sa Kanya upang hindi siya mahirapan. Sumakay siya sa isa sa mga bangka. Ang bangka na Kanyang napili ay ang bangka ni Simon Pedro na isang mangingisda. Pagkalulan niya doon, siya ay nagtuturo sa mga tao tungkol sa mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Yun pong ginagawa ng ating Panginoon. Una sa lahat ang pagtuturo. Siya ay nakasakay sa bangka na ang ibig sabihin, ang hangin mula sa baybayin na papunta doon sa dalampasigan ay siyang magdala ng kanyang tinig upang ang lahat ay makarinig sa kanyang mga tinuturo. Kaya mahusay po ang kanyang ginagawa. Pangalawa, noong matapos na siyang nagtuturo, sinabi niya kay Simon Pedro na siyang may-ari ng bangka na pumalaot. Pumalaot upang mangingisda. Pero si Simon Pedro nagsabi, buong gabi sila nangingisda, napapagod sila, ngunit wala silang huli. Pero nanalig siya sa ating Panginoon kasi sinabi niya, ngunit dahil sinabi mo, gawin ko. At noong ginawa ni Simon Pedro ang pagpapalalim, pupunta sa malalim na kunti, at kanyang inihagis ang lambat, napakarami ang kanyang nahuli na mga isda, kaya siya nang gilalas kasama
ang kanyang mga kasamang mga mangisda na si Santiago at si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Si Simon Pedro, sabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ang sabi naman ng Panginoon, hindi tumitingin ang Panginoon sa kasalanan ni Simon Pedro. Ang tinitingnan niya kung ano ang misyon. At ang misyon ni Pedro ay ganito, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Siya ay mangingisda. Hinuhuli niya ang mga isda. Yun ang level ng kanyang trabaho. Itinaas ng ating Panginoong Hesus ang kanyang antas ng kanyang buhay sapagkat siya ay hindi na mangingisda ng isda. Siya ay pupunta na sa tao upang ang lahat ng tao ay hikayatin na sumunod sa Panginoong Hesus, na sumunod sa kalooban ng Diyos, na makinig sa salita ng Diyos at isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya ito yung tinatawag na kung anuman ang katayuan natin, kung tayo ay mananalig at sumasang-ayon sa Panginoon, iangat ang ating level o antas ng buhay at pagkatao. Ang kailangan lang na tayo ay magkaroon ng kabukasang loob. Pangalawa, pagpakumbaba. Pangatlo, pananalig na tunay. At dagdagan pa ng pag-ibig ng Diyos. Dito sa buhay natin, ganun rin tayo tinatawag ng ating Panginoon. Kaya itong Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 4, na sinasabi ng ating Panginoon Hesus na pumalaot ka. Pupunta sa malalim pa. Kasi ipanagagi is to bathos. Bathos, kalaliman ng buhay. Kuminsan ang ating pananalig at panampalataya kulang sa bathos, pagpapalalim, paghahanap ng saysay, paghahanap ng kahulugan, upang ang lahat ng ating ginagawa na naugnay natin sa kung anumang pinag-ugnay sa ating gawain, ay ating makikita ang saysay. Lalo higit na kapag ang ating ginagawa ay sa pangalan ng Panginoong Diyos, kailangan pang palalimin. Kailangan pang bigyan ng malalim na kahulugan ang lahat. At ito'y nangangailangan ng pananalig o ng panampalataya. Kaya nga sinasabi ni San Agustin, nananalig ako at dahil sa aking pananalig, nagkaroon ako ng kaalaman at karunungan na makilala ang Diyos. At noong nakilala ko siya, lalo pang lumalalim ang aking pananalig sa Kanya. Ang unang kailangan natin ay ang pananalig. At kapag tayo'y nananalig sa Diyos, at pinalalim pa natin ito sa pamagitan ng masigla na pagsasaksi ng ating pananalig sa Diyos, sa pamagitan ng ating buhay na buhay o taos-pusong pag-ibig sa Kanya na pahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Magkaroon ng bunga ang lahat ng ating ginagawa. Magkaroon ng saysay ang lahat ng ating kinikilos sa pangalan ng Panginoon. Magkaroon ng kabuluhan ang ating ginagawa sa buhay. At dahil dito, tayo'y tinatawag din ng ating Panginoon gaya ni Simon Pedro, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao. Ang pagmalakaya ng mga tao ay ang paghikayat sa lahat upang sila'y makakilala ng Diyos. At kung makakilala na sila, lalapit na sila sa Diyos dahil dinadala natin ang kalaman ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil dinadala natin ang mabuting balita o ebanghelyo tungkol sa Panginoon sa kanilang buhay.
At kung ilalapit natin ang Diyos sa kanila, sila na rin ay makalapit sa kanilang sarili sa Diyos at magkaugnay-ugnay tayo na isang sambayanan na pinagbuklod sa pananalig, sa pag-ibig at tunay na panampalatayang buhay sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating panampalataya na ating ipinapahayag ay isang panampalatayang lumalalim, isang panampalatayang lalo pang makabuluhan. Sapagkat kung atin lang tinatago ang ating pananalig, ang ating debosyon sa ating Panginoon, at hindi natin ito nabahagi sa iba, ito'y manatili lang sa atin na hindi lumalago, hindi nagpapalago sa atin, hindi rin nakatulong sa ating kapwa-tao. Kaya kinakailangan sa buhay natin, ipahayag natin, ibahagi natin ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, lalo na ngayong postmoderno na panahon, na kung saan ang lahat ay nalulong sa mga gadgets, sa mga iba't ibang mga apps at mga laruan sa internet. Lalo na ngayon na iba't ibang mga gawain na kung minsan ang mga tao ay hindi na sentro sa mga makabuluhang bagay sa buhay dahil sa iba't ibang mga ginagawa sa modernong panahon na sobra ang pagkamaterial at pagkahumaling sa mga panibagong mga imbensyon at mga gadgets at mga apps at kung ano pang mga makikita natin sa cyber na teknolohiya at nawala na ng isang pag-ugnay sa mga malalalim, sa mga mahalaga, sa mga esensyal na bahagi ng buhay, gaya ng panampalataya, gaya ng pag-ibig, gaya ng tunay na kapayapaan, gaya ng pagkilala sa tao, at higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid ko, tayo'y tinatawag na maging instrumento sa pagdala sa Diyos sa ating kapwa, at ang ating kapwa hikayatin natin tungo sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin," tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng panalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong panalangin. Atin pong itutugon, "Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig." Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman
ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo, ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ang lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na buhay at naghari, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong ganang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadadikidaan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, kumuha ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri simpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami marapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila mo rin mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng magaling na utos at turo na Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humiling ng lakas mong inilalaan upang ka ng loob namin maragdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Kayong narito sa loob at sa labas ng
Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang mga naugnay sa pagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon upang ipahayag ang kanyang ebanghelyo sa paghahari ng Diyos sa lahat. Ibahagi natin, ipahayag natin ang ating pananalig at panampalataya sa Kanya sa pangitan ng paggawa ng mabuti para sa ating kapwa-tao. Ngayon na po ang pagwasbas. Mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanawan. Basbasan din po ninyo ang mga dalamahin, mga dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalalang pangako nun sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati